Yun hong nakolekta na restitution money, ito ho yung sinurrender ng mga isinasangkot dito sa manumalyang mga proyekto, lalo na yung flood control, ay umaabot na mahigit 300 million pesos. Alamin natin mula dyan sa Department of Justice, nariyan si Bombo Grant Hilario. Inanunsyo ng Department of Justice na abot sa higit na 2 milyong piso ang kabuuan halaga sa nakolekta o na turnover ng restitution money mula sa manumalyang flood control projects. Ayon mismo kay Justice Secretary Frederick A. Vida, ang sumatotal ng tinatawag na recovery of people's money o pagsasauli ng nakamal na pondo ng bayan ay nasa 316,381,000 na. Alinsunod anya raw ito sa kasunduan sa pagitan ng Kaguran at mga napiling state witnesses para sa kaso may kinalaman sa flood control. Ibinahagi pa na naturang kalihim ng mga nakolektang restitution money ay galing sa mga isinauling pera ng 4 na testigo ng Estado. Ito ay sina former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerardo Opulencia at contractor na si Sally Santos. Narito ating pakinggan si Secretary Frederick A. Vida ang kalihim ng Kaguran ng Katarungan. Ito pong mga nagbalik sa atin, yung tinatawag nating recovery of the people's money. Sa kasalukuyan po, tayo po ay sa ilang serye po, naka-total na po ng 316,381,500 pesos. Okay? Nakapagbalik po sila ng gantong total na halaga at ito po ay alinsunod dun sa pinagkasunduan sa Department of Justice. Dagdag dun sa kanilang binibigay na pira-pirasong ebidensya sa Department of Justice para mabuo natin yung kaso laban dun sa hinahabol natin ng mga may kasalanan sa atin na nag-violate ng batas. Subalit, binigyan linaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ang konsepto para maituring bilang state witness sa kaso ay hindi lamang nakabase sa isa sa uling pera. Aniyaya, bahagi ang proseso ng recovery of people's money o mas kilala sa tawag na restitution of money sa mga kondisyon inilatag sa ilalim ng Witness Protection Program. Git kasi ng kalihim na hindi maaaring matapos mangulimbat ng pera ang isang individual ay magsasaoli nito ay automatikong absuelto na kagad sa kaso. Muli, Secretary Frederick A. Vida ng Department of Justice. Tandaan po natin, ang konsepto kasi ng state witness, hindi lang ito yung nagbalik ng pera, ha? Yung pagbabalik ng pera ay bahagi lamang ng kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno. Kaya dun sa mga paalala po, this is a warning to everyone. Hindi pwedeng mangungulimbat ka ng pera ng bayan, tapos magbabalik ka lang ng pera, absuelto na. Hindi po ganon. Kailangang managot. Ito pong mga nagbalik sa atin, yung tinatawag nating recovery of the people's money. Sa kasalukuyan po, tayo po ay sa ilang serye po, naka-total na po ng 300. Kinumpirma naman ng Department of Justice na nagsaoli ng halagang 35 million pesos si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo kamakailan. Ayon kay Justice Undersecretary Felix T., galingan niya ito sa ibinentang ari-arian ng dating opisyal na siyang down payment lamang raw. Inaasahan kasi na sa oras makuha ang balanse sa inibentang ari-arian ay makapagsasauli ito ng nasa 150 million pesos si Bernardo alinsunod sa kasunduan katuwang ang Kaguran. Narito ating pakinggan si Secretary Frederick A. Vida at si Undersecretary Nicholas Felix T. ng Department of Justice. Based on record, what we have, State Witness Roberto Bernardo on January 13, no? Kailan ba to? Tuesday, returned 35 million pesos. It's in the form of a manager's check and it's partial. Ang pinanggalingan nito ay pagbenta ng isang ari-arian niya, no? At ito pa lang yung down payment para sa ari-arian at kung makuha na yung balanse ay ibabalik din niya, ibibigay din niya dito sa DOJ, no? At ang timeline natin para dun sa balanse ay within the month of January.
Dun sa RB-RBN na kasulukuyan ay nabenta na, ang makukuha ng pamahalaan doon, sumatotal ay 150 million. Yung 35 million na pinasok nung Martes ay ano pa lang, down payment pa lang. Live mula Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.